Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na mga fentanyl na mga vloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, na kung saan, i-check muna natin kung sila ba nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila po itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 64 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Ma'am Maria Milesiplon. Meron siyang 52 na mga comments. Inge Mentiza. Meron siyang 39 na mga comments. Jeline Quezon, 36 na mga comments. And Evelyn Garcia, meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, maraming salamat rin po doon po sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Casteliejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Roel, and Biabi Bar. Kasama rin po natin ng araw mga kababayan ang ating pong mga early birds o yung pong mga account na lagi pong nauuna sa pag-comment dyan po sa ating comment section mga kababayan. Nandyan po sila si Sir Ray Galan from Saudi Arabia. Nandyan po si B. Jimmy, Alicia Lee, Len Gonzalez, Joey Tebes, Haitsu Yumi, Nonoy Florin Hills, Erwin Iogawa from Japan. Hi to Annabel Hoson, Jade Nomora, Danilo Hidalgo, Victor Ruben. Hi to NQ2 Edna. Nandiyan po si Emmy Mapalad from Hong Kong, Wilma Malabanan, and hi to Florifi Gumapag. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana maganda ating gising ng umaga at meron tayong very energetic na aura. And also, sana po na kumpleto ang ating tulog mga kabayan. But don't ask Sir Ivan. Kasi nga, everyday, palagi rin pong 4 to 5 hours ang ating tulog mga kabayan. But walang problema ho yan para po sa bayan ating ginagawa mga kabayan. Kasi po, dapat talaga natin pong babantayan ito pong mga ginagawa pong kasinungalingan, ipinagkagalat po dito ng mga fake news ng kabilang kubol mga kabayan. At dapat natin po silang sasagutin dito, ididebunk po ang kanilang mga fake news kasi kapag hayaan natin sila, ang kanilang mga fake news mga kabayan sa katagalan, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. Okay? So nandito na po lagi si Sir Ivan mga kabayan. So anyways, so isa po sa pag-uusapan mga kabayan ko, na kung saan hanggang ngayon, hindi pa rin po sila nakatulog doon po sa ibinalita po ng mga mainstream media, ng newspaper po ng Mindanao, pati po ng isa pong kilala po na newspaper na ipinakalat po dito mga kabayan, na natin pinakalat o talaga pong ibinalita na nag-flop po ang kanilang rally doon po sa Davao del Norte mga kabayan. At yan po ay legit. Pero hindi kasi nila yan ang matanggap mga kabayan, kaya nga mayroong vlogger dito, not just one,
apat na vlogger na nakita po ni Sir Ivan, talagang nahihirapan sila dito kung paano po ipagtanggol ang kanilang rally mga kababayan. Kasi nga gusto talaga nila dito na igiit na 100,000 plus daw ang napunta doon sa rally mga kababayan. Nakita ko nga meron isang vlogger mga kababayan na munti nang maiyak. Munti nang maiyak at saka na-depress mga kababayan. Buti nga. So anyways, mamaya pag-usapan natin yan, and also pag-usapan rin po natin yung pong si Pantaleon Alvarez mga kababayan, kasi nga naglabas na siya dito ng kanyang reaction, statement at saka bumalintong mga kababayan. Kasi nga 'di ba kahapon ibinalita natin dito na ito pong mga mababatas natin, talagang pinursige nila ang Department of Justice na paimbestigahan po at saka kasuhan ito pong si Pantaleon mga kababayan. Kasi po ang kanyang ginagawa, that is inciting of sedition mga kababayan. Nang hihikayat siya dito ng taong bayan para po mag-aklasan, hinihikayat niya dito yung AFP at yung PNP na mag-withdraw na po ng support doon po sa ating presidente mga kababayan. And that is against the rule at bawal ho yan sa batas mga kababayan. So kanina, nakita ko meron siyang statement. Abay, bumulin to mga kababayan, nagmakaawa. Nagmakaawa na. At saka meron siya ditong inilabas mo na statement na kung saan re-reactionan natin niya mga kababayan. Okay? So ano also, pag-usapan rin po natin. Kasi nga, kumpirmado na dito na bumiliktad talaga at saka sumuporta na po dito ang mga kakampings, mga pinklawan kay PBBM. Pero sabi nga ng mga vlogger mga kababayan ng kabilang kubol, yung mga DBS na naging tambi lawan na daw yung mga pro-Marcos mga kababayan. Tambi lawan kasi daw nagkipag-collab na ngayon at saka nagkipag-alyansa na ngayon ang mga vlogger po ni PBBM mga kababayan doon po sa mga pinklawan. Honestly, wala pong nanghikayat sa mga pinklawan. Sila po ay kusa nitong loob na nagkipag-collab ngayon at saka sumuporta ngayon kay PBBM kasi nga nakita nila po si PBBM na maganda ang ginagawa niya sa ating gobyerno, sa ating pong bansang Pilipinas mga kababayan. At saka galit na galit sila doon po sa mga pinagagawa po ng mga Duterte at saka doon rin po kay Digong mga kababayan. Hindi nila nagustuhan. So mamaya, meron pong ipapakita sa inyo na isang vlogger po, kilalang vlogger ng mga pinklawan na kung saan talagang sinupalpal na dito yung mga Duterte mga kababayan. At lalong-lalo na, meron po tayong isang vlogger po na pro-Marcos or yung loyalista mga kababayan na talagang naglabas ito ng saloobin at nilampaso niya ito po mga Duterte kasi nga hindi maganda ang kanilang ginagawa mga kababayan. And lalo-lalo na, ito rin po, meron pong isang attorney na kung saan galit na galit dito kay Digong, pati rin po doon kay Hitad mga kababayan. Nilampaso rin po. Kung makita ito ni Hitad at saka ni Digong po, itong vlog na to na isang attorney na kung saan kapag makita niya mga kababayan, magkaka-stress ito or baka ma-stroke pa mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Ano yan po si Sir Ivan? Marami itong binibutan ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, siyempre isa-settle natin ang ating po mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta na rin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan natin mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po mga kababayan natin po na mga pinklawan or yung mga dilawan and also yung mga kakampings mga kababayan. So welcome po dito sa ating channel. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang yung mga bagong subscriber natin, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So mga kababayan ko, nandiyan rin po kasama natin sila si Wilma Malabanan, si Florfe Gomapak, Noel Narcida, nandiyan po si Eduardo Cartera, Romana Manuel, Maria Cristina F. Malimbao, Liani Red, hi to May Dan, Marlene Sale, and hi to Emmy Sarino. So, siyempre makabayan ko, una po sa ating pag-uusapan, before tayo pupunta doon sa mga issue na mga mainit, pati po doon sa mga kamaritisan at saka mga fake news po ng kabilang kubol na ating pong ididibang mga kababayan at saka sasagutin, well, dito muna tayo po sa good news na kung saan may papakita ko sa inyo. Ito po ay balitang panggobyerno mga kababayan. Very good news talaga. Ito po ay tungkol po sa kadiwa ng ating Pangulo,
pati po doon sa bio fertilizer mga kabayan. So for more details, let's watch this. Isinagawa ngayong araw ang kauna-unahang Biofertilizer Industries and Organizations of the Philippines Incorporated o Biofuel Summit. Layunin nito na isulong ang paggamit ng biofertilizers bilang bahagi ng sustainable agricultural practices sa bansa upang mapahusay ang soil fertility at pag-aani ng mga pananim. Nais din nilang itaas ang kaalaman ng mga magsasaka, agricultural businesses at publiko sa benepisyo at paggamit ng biofertilizers. Gayun din upang makabuo ng bagong biofertilizers products at mabawasan ang paggamit ng chemical fertilizers at maiwasan ang environmental pollution at ecological imbalance. Ibinida sa Biofuel Summit ang iba't ibang produkto na makakatulong sa magandang ani at kita ng mga magsasaka. Sa tulong din ng biofertilizers ay naibenta sa Kadiwa outlets ang 25 pesos kada kilo na bigas. Samantala, nanumpa rin ang mga bagong opisyal ng biofertilizers industries. Summit ay culmination ng mga biofertilizer industries and organization of the Philippines para tumulong kami sa Department of Agriculture na sa solusyon kung paano mapapababa ang production, cost of production ng mga magsasaka at the same time mag-increase yung kanilang production. Namigay ng mga binhi at pananim ang lokal na gobyerno ng San Jose del Monte, Bulacan sa ilalim ng mas pinalawak na bersyon ng Kadiwa program sa bansa, ang Kadiwa BBM o Big, Better and More. Yan ang ulat ni Del Custodio. Maagang gumising ang mga tao para mamili sa Kadiwa Store sa Barangay Dulong Bayan, San Jose del Monte, Bulacan. Isa si Tatay Virgilio sa mga dumayo para mamili ng bigas. Sa amin ganitong mga mahirap, napakalaki ng bagay lalo yung bigas. Yung 25 kilos ngayon sa commercial, 1.5 ang kumukuha ko ng isang 25 kilos. 975 pesos lang kasing mabibili ang isang sako ng premium rice sa Kadiwa ng Pangulo. Tuloy-tuloy ang arangkada ng Kadiwa ng Pangulo maging sa labas ng NCR. Alas 6 pa lang kasi ng umaga, nakaset na ang Kadiwa stores sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Mura, sariwa at dekalidad na produkto ang mabibili sa Kadiwa ng Pangulo. Para sa presyo ng bilihin, mabibili ang bigas ng 39 pesos kada kilo. Ang talong ay mabibili ng 35 pesos kada kilo. Mabibili ang ampalaya ng 80 pesos kada kilo. Ang sitaw ay 70 pesos kada kilo. Ang kalabasa ay 35 pesos kada kilo. Mabibili ang okra ng 60 pesos kada kilo. Ang patatas ay 90 pesos kada kilo. Ang carrots mabibili ng 50 pesos kada kilo. Ang luya 120 pesos kada kilo. Ang kalamansi ay 50 pesos kada kilo. Mabibili ang siling labuyo ng 120 pesos kada kilo. Ang red onion naman ay 60 pesos kada kilo at ang white onion ay 50 pesos kada kilo. Direktang supply mula sa mga magsasaka ang mga mabibiling pagkain sa mga Kadiwa stores. Binabagsak ang mga sariwang produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Bukod sa mga masusustansyang pansahog, present din ang mga paninda ng local businesses sa Kadiwa. Kagaya ng pastry seller na ito, na dati ay sa loob lang ng school canteen nagtitinda. Sa Kadiwa, kinokontak kami ng local government para mag-attend dito sa mga programa ng gobyerno. Napakalaking opportunity kasi na-expose yung mga product namin, nagkakaroon kami ng extra income. Hindi na lang sektor ng agrikultura at consumer ang matutulungan, pati na rin ang lokal na ekonomiya sa labas ng Metro Manila. Alinsunod ito sa Kadiwa BBM o Big, Better and More na mas pinalawak na bersyon ng Kadiwa program. Isinama na rin ng local government ng San Jose del Monte ang libreng pamimigay ng binhi at pananim sa Kadiwa program. Isa po kasi sa mga program ngayon dito po sa City of San Jose del Monte ay ang ma-promote po ang urban agriculture. Kaya nagpo-provide po kami ng free seeds and seedlings para po sa mga citizens dito sa atin para yung production po natin ay masustain despite po na nagkakaroon po tayo ng mga urbanization dito sa aming lugar. So ayun po, bali everyday po ito na nagdi-disperse po kami. Ngayon po naglagay po kami dito sa ating KNP para po yung mga bibisita dito sa atin ay
magkaroon din po sila ng libreng mga buto at binhi. Nakakatulong na nga sa kalikasan, mapapanatili pa ng mga tutubong bunga ng halaman ang masusustansyang supply ng pagkain para sa mamamayan. Sang-ayon din ito sa layunin ng Kadiwa ng Pangulo para sa food security. Bukas ang Kadiwa stores hanggang maubos ang produkto bandang 5:00 ng hapon. Ayon sa organizers ng Kadiwa, dinumog kahapon ang murang bigas. Nag-extend pa raw sila sa Minuyan Sports Complex para mas mailapit ang Kadiwa sa masa. Oh, di ba? Good news mga kabayan. So kung good news po sa atin, please like po sa ating video, okay? At saka doon rin po sa ating mga bagong viewers mga kabayan, mga bagong subscriber natin. Kasi nga nakita ko marami rin po mga subscriber mga kabayan, mga bagong pangalan. So before po ako mag-start po na mga medyo mainit na mga issue, yung mga sa ating mga issue pang lipunan mga kabayan, alam nyo na po, yung mga kamartisan po na ibang mga vlogger, ipinapakita ko muna dito sa inyo, parang iniuna ko muna mga kabayan, yung mga good news, yung mga programa po ng ating gobyerno, mga future plans po na ating presidente. Kasi nga doon po sa mga mainstream media mga kabayan, di ba minsan talagang mababaliwala ho yan. Diba napansin mo natin, parang binaliwala lang, saka hindi natin malalaman kung ano ba yung plano ng ating gobyerno. So dito po sa ating channel, ipapakita ko yan para at least alam ho nating lahat mga kabayan kung ano ang plano ng gobyerno. Para aware rin po tayo, okay? Para hindi tayo katulad doon sa mga DBS na mga tanga mga kabayan, mga walang alam. So of course mga kabayan ko, tungkol po dito sa Kadiwa store na even though na marami na po tayo dito mga branches ng Kadiwa at saka siyempre medyo mababa po yung presyo diyan mga kabayan, ang presyo po ng mga bilihin diyan, much better rin po in case if ever na meron kayong mga extra na mga lupain, I think mas better rin po na i-convert natin po into farm mga kabayan. 'Di ba? Kasi nga enjoy naman po talaga na mag-farming tayo. So sana po i-convert po natin para hindi rin po ganun kalaki ang ating magasta mga kabayan sa ating mga groceries. Okay? So malaking tulong rin po 'yan. So anyways, for the mga kabayan, kasi nga kahapon meron kasi akong hindi na balita dito kahapon. Yung tungkol po dito sa I think all of you nakita niyo na po yung nangyari doon po sa Batangas mga kabayan, na kung saan ang ating po talang good job talaga dito sa ating pong PNP, sa kapulisan natin, pati po sa PDEA mga kabayan, kasi nga nakasabat sila kahapon ng halos umabot po ng 2 tonelada na drogas mga kabayan o yung shabu. So kung convert yan into value, magiging 13 billion pesos mga kabayan. Napakalaki ho yan. Sa isang operation lang po. Yan po talaga first time in history sa Pilipinas na ganun po kalaki ang nasabat po dito na drogas mga kabayan. So mukha talaga ditong nasapawan po yung war on drugs ni Digong. Walay mga kabayan. Talaga naapakan talaga saka nalampas sa mga kabayan. So supposed to be kahapon ko yung ibalita. Kaya lang nakalimutan ni Sir Ivan kasi meron din po tayong kahapon na pinakita mga kabayan na medyo exciting rin po na balita. Yung tungkol po kay BBM. Nakita ba natin lahat? Kung doon po sa ating mga viewers na hindi pa nakita noon, meron kasing isang British na nag-document or documentarist doon po sa live po ni BBM, pati po sa issue dito sa ating gobyerno, kay BBM, at saka kung bakit po minahal ng ibang bansa itong si PBM kabayan. So of course, papakita ko sa inyo yung balita po tungkol dito sa drogas na talagang first time in history sa Pilipinas na nangyari mga kabayan. For more details, let's watch this. Nasabat naman ng PNP ang mahigit sa 13 bilyong pisong halaga ng ininalang iligal na droga sa Batangas na pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Mag-aalas 9 kaninang umaga nang harangin ng pulis ang van na ito sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurusa na Alitagtag, Batangas. Galing ang van sa bayan ng Santa Teresita at papasok sana sa lungsod ng Lipa. Pero nang hingi ng lisensya ng driver ng van, wala itong maipakita. Napansin naman ng pulis ang kaduda-dudang karga ng sasakyan. Nataranta na ang driver at voluntaryong inalis ang takip. Dito na tumambad sa mga otoridad ang bulto-bultong container. Ang laman, hinihinalang shabu. Aabot sa 2 toneladang iligal na droga ang laman ng van. Napapalo sa higit 13 bilyong piso ang halaga. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, ito na siguro ay makasinsay ang pinakamalaking huling droga
sa kasaysayang ng ating bansa. Na ang confiscated na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Hindi muna inilabas ng PNP kung saan eksakto galing at papunta ang van. Nasa kustudiya na ng pulis at naharap sa patong-patong na kaso na may kaugnayan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa sa driver. Patuloy naman ang investigasyon at follow-up operation ng PNP. Binigyang pugay naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga nakatao sa checkpoint, mga pulis at PIDEA na rumisponde sa insidente na nagpakita ng kanilang mabilis na aksyon at katapatan sa tungkulin. Kasunod ng pagkakasabat ng mga otoridad sa pinakamalaking halaga ng droga sa kasaysayan ng bansa, nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sindikato ng iligal na droga na nag-ooperate sa Pilipinas. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Mas palalakasin pa ng pamahalaan ang pagtugon sa problema sa iligal na droga. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang pag-inspeksyon sa tonne-toneladang droga na nasabat sa alitagtag sa probinsya ng Batangas. Ayon sa Pangulo, bagaman wala anyang mabilisang solusyon dito, ipagpapatuloy ng gobyerno at ng mga otoridad ang pagkayod para puksain ang sirkulasyon ng droga sa bansa. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate with Interpol. We have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because this is an international crime. Ipinagmalaki rin ng punong ehekutibo na ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabat ng mga otoridad na tinatayang nasa 1.8 tons at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 13 bilyong piso. Sa kabila niyan, ipinunto ng Pangulo na walang nasaktan o namatay sa operasyon, bagay na itinutulak ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa pagtugon sa iligal na droga. Kaya giit ng punong ehekutibo, walang dapat palitan sa approach na ito. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Kasunod nito, binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na walang sasantuhin ng pamahalaan sa kampanya nito kontra iligal na droga. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Babala naman ng Pangulo sa mga drug syndicate. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabat na mga iligal na droga, partikular kung saan ito nagmula. Kinilala din ng Pangulo ang PNP Alitagtag sa pangunguna ni Police Captain Luis De Luna Jr. sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakasawata ng mga iligal na droga. Ginawaran si De Luna ng promotion at binigyan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Okay, so palakpakan naman natin ang kapulisan natin mga kababayan. Diyan po sa Alitagtag, Batangas, pati po yung PIDEA mga kababayan. So good job talaga, no? So alam niyo mga kababayan, syempre hindi ho yan matanggap po ng kabilang kubol ng mga DBS ng mga vlogger mga kababayan. Saka sabi pa nga nila, scripted na mga kababayan, scripted daw, ay lang maniwala. At saka meron pa kang inilabas yung si Mr. Montero. Kilala ba natin si Mr. Montero mga kababayan? DDS po na vlogger. Na kung saan sabi niya dito ni Mr. Montero, basahan ko lang mga kababayan, kasi nga ayaw talaga nang tanggapin. Sabi niya, grabe kalupit pala no, ang laki ng nahuli nilang shabu pero walang encounter, sabi niya. Hindi kasi talagang hindi lang maisip mga kababayan, hindi lang sukat akalain na wala pong encounter na nangyari at ganun po kalaki na na mga drugas ang nakuha po dito ng kapulisan ng diyan sa Batangas mga kababayan. Hindi lang maniwala. Sabi ba dito, kusang binigay lang, tawag-tawag lang, ganun, imposible. Kaya nga ayaw nang tanggapin mga kababayan at ayaw nilang maniwala. Bakit?
Siyempre, para po hindi mapahiya ang kanilang poon mga kababayan. Ano ba ang war on drugs dito na programa ang mas epektibo mga kababayan? Kano ba kay Digong ba or kay PBBM? Please comment dyan sa baba mga kababayan, saka ibabasahin yan mamaya na sa Ivan. So para sa akin talagang epektibo po kay PBBM. Si PBBM hindi po nananakot, walang pagmumura, walang pangalipusta, basta trabaho na siya mga kababayan. Alam niyo po, kitang-kita naman natin dito na ina-underestimate talaga ng kabilang kubol ito pong si PBBM. Kasi sabi nga nila, lazy daw, weak leader, walang magawa. Pero tignan nyo dito, yan ba ang lazy mga kababayan? Hindi po madaldal si PBBM, pero sekreto huyang magtrabaho mga kababayan, epektibo po. Kasi nga sabi nila, bakit daw nagbalikan daw yung mga tulak, yung mga DL or drug laws mga kababayan. Pero siyempre, banggitan na po natin ng DL kasi medyo sensitibo si YT dyan mga kababayan. So next time, DL ko na po ang tatawagin yan. Pero that is drug. Alam nyo na po, okay? So makababayan ko, talagang epektibo po kay PBBM. Kasi nga sa panahon po kay Digong, alam nyo, maraming namatay mga kababayan, di ba? EGK, yan po ang hindi nagustuhan ng mga dilawan mga kababayan, ng mga kakampings, mga pinklawan. Dito po kay PBBM, walang masyadong namatay mga kababayan. Talagang maganda ang programa dito kasi nga ang human rights ipinapaaral po dito sa Marcos administration. Yan po ay wala sa panahon po ni Digong mga kababayan. So yan po isa po sa nagustuhan ng mga pinklawan, ng mga dilawan dito po sa administration po ni PBBM. Again, good job po kay PBBM, good job po sa Marcos administration mga kababayan, sa PNP, sa FP, pati po sa PDEA at saka ng NBI mga kababayan. So anyways mga kababayan ko, well, forward tayo. Pag-usapan na po natin kasi nga merong ipapakita sa inyo mga kababayan. Ito pong mga pagdami kasi ng estudyante ng mga Chinese dyan po sa Cagayan mga kababayan. Siguro, sino ba nakaalam nito? Dyan po sa taga Cagayan. Kasi nga, balitang-balita talaga ngayon na dumadami daw yung mga Chinese, nag-eskwela mga kababayan, yung nag-aral dyan po sa isa po sa kilala po ng mga na-eskwelahan mga kababayan. So, of course, ang ating kapulisan, ang ating AFP, kasundaluhan mga kababayan, medyo naalarma sila. Bakit daw biglang dumami mga kababayan? Pero before po tayo maglabas po ng ating opinion sa analysis dito, ipapakita ko muna sa inyo yung balita mga kababayan. For more details, let's watch this. Iimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines katuwang ang Philippine National Police sa napaulat na paglobo ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Nagbabalik si Patrick De Jesus. Sinisiyasat na ng Armed Forces of the Philippines ang ulat ng umano'y biglang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa probinsya ng Cagayan. Sa Kamara, isang resolusyon ang inihain ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara upang magsagawa ng investigasyon sa anyay nakakabahalang pagdagsa ng mga Chinese sa probinsya. Ang AFP, iimbestigahan kung may kahina-hinalang aktibidad ng mga dayuhan lalo't mayroong 2 EDCA sites sa Cagayan. Any report, we take it seriously. So, whatever it is na, basta meron po sir, any report na yan, either a subdivision, a school, or any presence, of course, we do our background investigation to that. And syempre, kung ano po yung area na involved doon, then they will be the ones to react on it accordingly, and they will be giving their, kung ano po yung kaukulang recommendations on how to go about it. Makikipag-ugnayan din ng AFP sa PNP. Sa ngayon naman, ayon sa pulisya, walang naiulat sa kanila na may illegal na aktibidad na namonitor sa mga dayuhan sa probinsya. Ang PNP po naman, bahagi naman po ng trabaho po ng PNP ay to enforce the law. As per the PD Cagayan po, they haven't received any complaint with respect to the foreign students temporarily residing in Cagayan po. Ang lokal na pamahalaan ng Cagayan, pinawi ang pangamba rito. Depensa ni Cagayan Governor Manuel Mamba, bahagi ng programa ng Commission on Higher Education o CHED, ang paghikayat sa mga estudyanteng dayuhan sa probinsya, kabilang na mga Chinese, at tiniyak na dumaan sa tamang proseso. Let us be very objective about this para we could trace out kung anong dapat natin gawin. If we do not, kasi sa akin, napaka-importante po na they should not look at us as xenophobic.
Matakot tayo sa mga hindi natin katulad. Dahil welcome naman natin lahat. And we're used to these students coming here. As I was saying, we have the best schools, the best universities. Naniniwala naman si Mamba na hindi banta sa seguridad ang mga dayuhang estudyante at makatutulong daw sa progreso ng kanilang probinsya. Okay, so para sa akin mga kababayan, no, dapat talagang imbestigahan po itong si Gov. Manuel Mamba. Bakit? Meron siyang inilabas po na statement last 2021 mga kababayan. Kasi nga, 'di ba, meron pong dalawa tayong EDCA sites diyan sa sa Cagayan. Alam niyo ba si Gov. Mamba mga kababayan, oppose na siya at ayaw na ayaw talaga niya yung EDCA sites diyan mga kababayan. Yes, meron po. Actually, kung titingnan natin po sa sa balita, inilabas po ito nung last year pala mga kababayan, 2023, that is April 11. Sabi dito sa balita, Governor Mamba urged Cagayanos to oppose EDCA sites in Cagayan. So ayaw na ayaw niya sa EDCA site mga kababayan. Pero bakit biglang dumami yung mga Chinese dyan po sa Cagayan mga kababayan? Alam niyo, para sa akin, no, wala namang problema. Siguro nakita natin na siguro 10, 50, 100. Pero kapag marami na makakabayan, di ba parang alarming talaga eh. Kasi nga siyempre alam ho natin na medyo hindi okay ating relasyon ngayon sa China makakabayan. Baka kasi meron naman kasing lumalabas ngayon ng mga balita na merong sleeper cells makakabayan. Alam ba natin yung sleeper cells na kung saan para sila mga spy makakabayan? Kasi nga, siyempre, baka meron sa ipinadala dyan, sa Cagayan, magiging spy sila. At saan, sila, parang titingnan natin dito para mga estudyante lang, pero sila po yung mga spy makabayan. Yan po ay sleeper cells. So, yan po yung inimbestigahan ngayon. So, sana rin po, no, sana dito po sa ating kapulisan, dapat talagang full support, talagang tutukan lang itong issue na to, yung balita na to, kasi nga talagang nakatakot. Baka kasi kinaumagahan makabayan, pagising natin sa umaga, ma-infiltrate na tayo po ng taga-China. Asa wala tayong kaalaman lang makabayan. Yan kasi ang dapat iwasan ho natin. Asa hindi po sa dito po sa Cagayan, alam ko po marami talagang maganda po ng mga eskwelahan diyan. Pero ang nakapagtataka dito, bakit yan po ang pinili ng mga Chinese makabayan sa Cagayan? Yan po ang big questions ngayon. Na kung saan, marami naman po doon sa Luzon, marami mga malaki po ng eskwelahan, may mga Chinese rin po doon, pero bakit bakit ang Cagayan po ang kanilang pinili makabayan? So anyway, siya nga pala sa mga Cagayan, hindi ko po nilockdown yung eskwelahan diyan. Marami po talagang maganda na diyan ng mga eskwelahan at saka one of the best school nandiyan po sa Cagayan. Pero ang issue dito, kung bakit nandyan po yung Chinese, samantalang meron po mga okay rin po na mga eskwelahan doon po sa ibang lugar makabayan. So anyways makabayan ko, well, mag-start na po tayo mandidibang dito. Unahin natin, sino si Ivan? Siyempre si Badong makabayan, meron kasi nag-forward sa atin. May nag-forward sa ating mga kababayan na siyempre viewers natin, sabi niya, nakita niya daw si Badong nagsinungaling mga kababayan. At saka nahirapan sa ditong at ipagtanggol po yung rally doon sa Davao City. Na even though ito pong si Badong mga kababayan, hindi po doon pumunta doon po sa mismong rally, kundi nanood ng sa mga kababayan. Pero sabi niya, ang dami daw, marami talaga. Bakit daw nasabi rito na mga pro-admin na mga vlogger, mga tambaluslus na mga vlogger mga kababayan, na bakit daw nag-flop or nilangaw daw? Baka siguro may sarili tayo mga mundo mga kababayan or mga may sarili tayo mga paniniwala dito. Ayaw siguro nila or ayaw po daw natin na ipakita po ang totoo mga kababayan. Ayaw natin ipakita ang totoo na kung saan tayo po nagbabase lang po doon po sa report mismo ng kapulisan, doon po sa Davao Makabayan. Doon po tayo nagbabase. Pero siyempre kung napapansin nyo po, sino ba ang nakapansin dito? Sa live po na video ng SMNI doon po sa lupang hinirang yata yon o Pilipinas o bagong Pilipinas yata yon. No, bagong Pilipinas, sorry. Basta may Pilipinas na mga pangalan mga bayan na kung saan makikita natin doon sila po si Ka-Eric, si Lorraine Badoy, yung bagong programa lang yun, basta may Pilipinas eh. Doon po sa kanilang live mga kabayan, wala tayong nakita kahit kaisa na drone shots. Diba? Sir Evan, meron pong kumakalat na drone shots post po ng mga DDS. Yun po ay fake news mga kababayan. Yung drone shots na yun, kuha po yun sa concert po ng Ben and Ben.
At yan po ay nabuking namin mga kabayan. Sila doon talagang napahiya sila. Ginamit nila yung concert po ng Bin and Ben para meron sila ipapakita dito na drone shots. O tingnan nyo, ang dami dito. Ang dami pong nanood po doon or nagpuntahan doon sa rally po sa Davao del Norte. Yun po ay fake news mga kabayan. Fake news na fake news, yun po ay concert po ng Ben and Ben. Ipinakita po namin doon po sa taga DBS ang totoong picture mga kabayan. Nung hinambing nila, abay, talagang napahiya. So before tayo maglabas po ng ating opinion mga kabayan, saka i-debunk natin, ipaparinig ko muna sa inyo itong si Badong kasi umiyak mga kabayan. Na mga umatake na po yung mga anti-Duterte. Ang una po nilang, tayo po lahat, nanood tayo. Ang una po nating reaction sa mga nanood po ng Maisog Rally. Ang una pong reaction natin, no, habang ako naka-live, hindi naman ako naka-live na naroon sa Tagum, pero naka-live po ako na saksi po tayong lahat. Ang unang reaction natin, napakaraming tao. Lahat halos nang makakita, no, kasama nating nanonood. Yun ang unang reaksyon, napakaraming tao. Bakit hindi marami tingnan mga kabayan? Kasi nga ang kanilang angle dito kasi sa gilid. Kung sa gilid kasi titingnan mga kabayan, parang marami talaga tingnan. Pero drone shots na, kapag drone shots na, doon natin makikita kung gaano po kadami ang nagpuntahan doon mga kabayan. Tuloy tayo. Alam niyo po, dalawa po ang realidad sa Pilipinas. Yung realidad na totoong reality at saka yung realidad po ng mga tambilawan, no? Sama-sama na po sila diyan, Tambaluslos at Dilawan. Alam niyo po, sa mata po ng tambilawan, flop yung Maisog Rally, napakakonti. Meron po talagang silang ibang katotohanan, no? Sa Davao pa naman. Pati yung Davao, hindi nila naunawaan kung ano yung ibig sabihin ng Davao. Davao del Norte, talagang ito pong tambilawan na to. Okay, kahit anong or ilan ba dito na Davao region ang kanyang banggitin mga kabayan, Davao del Norte, Davao del Sur, Occidental, Oriental, kahit pagsamahin lahat mga kabayan, yung mga supporter po ng Duterte, hindi pa rin po kaya nilang punuin yung pong rally doon sa Davao del Norte mga kabayan. Correct if I'm wrong. Tapos ngayon may gana sila na mananawagan na sana daw kapag sila dito mag-ingay na, mananawagan daw, napababain daw dito si PB Makabayan, kayang-kaya daw nilang gawin po yung people power. Kayang-kaya gawin lang yung people power, isamantalang mismo kanilang baluarte Makabayan sa Davao, hindi lang kayang punuin po yung quadrangle doon po sa Davao del Norte. Diba? Hindi kaya talaga mapunuin eh. Tapos lagi nang iginigit dito, 100,000 daw ang pumunta doon mga kabayan. 100,000 daw. Bakit 100,000? Kasi yan po kanang estimated daw na crowd or mga supporters na pupunta doon. Pero nag-failed sila. Hindi kasi lahat po ng mga maka-Duterte ang nagpunta doon mga kabayan. Bakit? Siguro nagalit na dito sa ipinakita po na asal ni Digong Makabayan. Pati na po doon po kay Pantaleon Alvarez nagalit na. Kaya hindi na po napapakita po at saka sumuporta yung ibang mga taga Davao doon po sa rally ng Makabayan. Pinaka-worst. Akala ko yung mga worst na yung Dilawan at Kakamping. Mas worst po to. Itong mga tambilawan, nagsama-sama eh. Mga Tambaluslos, BBM supporter, Dilawan. Magkakasama na sila ngayon. Yung Pink, lusaw na yan. Teka lang, sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan, okay lang ba sa inyo na tatawagin po dito na nalusaw na daw yung Pinklawan? Okay lang ba sa inyo? Tatawagin kayo ni Badong na wala na daw yung Pinklawan? Kasi daw nakipagsanang pwersa na yung Pinklawan dito po sa mga Makamarcos Makabayan. Kaya nga tawag niya Tambilawan Makabayan. Wala mga problema, Tambilawan, wala problema ho yan. Wala akong pakialam, Badong. Bakit naman kami magsasangalang dito? Samantalang yan po ay binalita mismo sa newspaper po ng Davao Makabayan. Mismo po sa mga balita po sa newspaper ng sa Mindanao na kung saan flop talaga at nilangaw po ang kanilang rally Makabayan. At ang sabi po, kumpirmado, sabi po ng kapulisan,
Doon po sa Davao City, only 7,000 or 7,000 to 7,500 mga kabayan ang atinde sa nagpuntahan doon. Hindi nga umabot ng 8,000 lang, tapos sabihin ninyo 100,000. Ang ibig bang sabihin, nagsinungaling dito yung kapulisan mga kabayan. Di ba? Kung marinig po ng kapulisan dito, itong si Badong, baka sabihin niya na fake news yun, hindi totoo yun kasi marami yun. Baka siguro kutusan tong si Badong mga kabayan. Hindi po fake news ang kapulisan. Bakit? Nandun sila mismo sa Binyo Makabayan. And one thing, hindi lang po yung periodic newspaper doon po sa Mindanao ang nagbalita niya Makabayan. Pati rin po yung Abante. Tingnan nyo, Badong, wala bang ebidensya si Sir Ivan? Sabi niya sabi nila Makabayan, hindi daw ibinalita. Ibinalita po rin ng Abante, pero nilangaw. At yan po yung kumpirmado, nilangaw Makabayan. Nakatawa talaga eh. Sabi po ang reality sa kanila talagang kakaiba po ang hindi na kayo magtataka kung bakit ganun ang realidad. Meron po silang sariling realidad na sila lang po nagkakaunawaan. Eto, tatapatin ko na kayo ha. Yung realidad ng mga bobo lang ang makakaunawa. Yung dami ng rally, yung dami ng umatin na yun, sa tingin nila flap, sa tingin nila konti. Anong meaning ng konti? Kung konti pa sa inyo yun, wala pong marami. Talagang tapos may mga nagpapakita pa ng drone. Puta sa buwan yata nila kinunay. Sa buwan yata nila kinunan yung drone. Sa liit na ng, sabi ko, ibang uri talaga yung mga kalaban natin. Medyo magtiis lang po tayo at hindi na po sila normal. Putsa, hindi normal Makabayan. Nakatawa naman. Sabi lang, napalabas daw tayo ang mga pro-admin, napalabas daw ng drone Makabayan. Hindi ba nila alam ang nalabas po ng drone yung pulis Makabayan? Gonggong talaga eh. Hindi po sila naglabas po ng drone Makabayan. Bakit? Kasi mabubuking na hindi po ganun kadami at hindi po napuno yung quadrangle Makabayan. At buti na lang, meron pong napalabas ito ng drone shots. At saka ayon po sa aking information Makabayan, isa rin po sa napalabas po ng drone shots picture ang kapulisan doon sa Davao Makabayan. Siguro, binibantay lang po doon, sila under surveillance, for security. Pero siyempre, may nakita po ng mga pro-admin Makabayan, screenshot kagad. Screenshot kagad, nakita doon, abay flap. Nakatawa talaga eh, di ba? So, di ba sabi ko sa inyo, nahirapan na po dito silang ipagtanggol Makabayan kasi gusto nang igiit dito at saka utuin nila ang kanilang mga viewers na marami daw ang nagpuntahan ng Makabayan. Asali marami naman talaga para sa kanila. At marami naman talaga pero hindi kaya pong pabagsakin si PBM. Mas marami pa nga yung viewers sa Sir Ivan. Nakatawa naman. Totoo naman, di ba? Mas marami pa nga yung viewers sa Sir Ivan kaysa doon sa napuntahan sa rally Makabayan. Itong si Badong Makabayan, ang sarap taga-asar rin eh. At saka alam niyo po, ang talagang nalungkot ako dito kasi nga ginamit nila yung ating pong mga kababayan po ng mga katutubo Makabayan, inuto nila at saka nilagyan dito ng caption na kung saan talagang uminit yung ulong Makabayan. Kasi nga talagang tanga eh. Ayaw ko sanang tawagin po na bobo ang nag-post ito at saka ginawa nilang tanga ang kanilang mga followers Makabayan. Bakit? Nakita po natin, di ba may mga dala po ng mga tarpaulin, yung mga katutubo natin. Sabi na, BBM resign daw. Kung napapansin nyo po, ang kalang tarpaulin, talagang planado Makabayan. Napansin, planado talaga eh. At saka nilagyan na dito ng post. Sabi na, sayaw ng katutubo na kakaindak din. Hindi ba napaka-ironic na nilalabanan ko ng admin na ito ang lupa natin? Pero yung lupa na binigay ni PRRD sa mga ate doon sa Boracay Makabayan, ibinawi na lang basta-basta. So agree kayo doon, wala pala kayong pagmamahal sa kapwa, ito gonggong Makabayan at hindi po niya alam ang totoong nangyayari. Yung pong inaward ni Digong sa panahon po ng sa kanyang pamumuno Makabayan, binigyan niya kasi dito ng land title yung katutubo natin na mga indigenous people na ate Makabayan. Binigyan niya ng lupa.
Pero ang hindi alam po ni Digong at hindi sila nag-imbestiga dito, before nila binigyan po ng land title yung ate, meron pong may-ari ang lupa ni mga kababayan. Di ba napag-usapan natin yan dito at meron po tayong ebidensya na meron po talagang may-ari ng mga kababayan. Ay syempre, right po na ipaglaban po na may-ari ng lupa, kayo ba naman mga kababayan, kayo po ang may-ari ng lupa tapos gagamitin na po ng ibang tao, okay lang sa atin yan? Di ba? So yun po ipinaglaban po ng may-ari ng lupa mga kababayan. So ang ginawa po ng taga-DAR, kinancel po yung land title po ng ate. Pero nirelocate sa mga kababayan. Binigyan sila ng panibago pong lupa. Pero bakit hindi yan alam ng mga maka-DDS mga kababayan o yung mga DBS, mga Duterte Balahura supporter or Duterte Bayaran supporter mga kababayan? Meron pong balita niyan, pero siyempre ayaw nang ipakita mga kababayan para hindi po malalaman ng taong bayan. Kasi gusto nila magalit lang po lagi ang kanilang followers dito po sa gobyerno po ni BBM. At tingnan yung balita, DAR nag-allocate ng lupa para sa mga ate na nawala ng lugar sa Boracay. And after that, follow up po na balita mga kababayan, lupa, iba pang tulong, tiniyak na ipinagkakaloob sa mga membro ng ate. Yan po sabi po ng DAR. At saka yung latest na balita mga kababayan, binigyan rin po ng pera ang ating kababayan po, katutubong ate. At saka meron na po sila ngayon na sarili lang lupa mga kababayan. So yung lupa na yon, pamamayari po ng gobyerno, pero ibinigay sa kanilang mga kababayan. Ngayon, sa mga haters natin dito, bakit hindi ninyo alam? Sa mga doon po, sa mga DBS na mga vlogger, bakit hindi nila alam mga kababayan? Bakit kaya? Please, comment dyan sa baba. Sa kababasan niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Isa pong vlogger, isa pong netizen mga kababayan, naglabas sa dito ng saloobin para dito po sa ginagawa po ni Digong, kanyang pagmumura, pang-akusa po dito kay PBM, nagalit po ang ating kababayan pong loyalista mga kababayan. So for more details, let's watch this. Kung mapapansin ninyo, no, ang pamilyang Duterte ay hindi magandang ehemplo para sa pamilyang Pilipino. Bakit? Dahil lang sa politika ay sinasakripisyo nila yung kanilang ama. Tingnan nyo. Si Duterte ay napakatanda na. No? Napakatanda na. At uugod-ugod na nga. Minsan almost aatakihin na yata. Habang yung last rally, habang nag-i-speech, parang aatakihin siya di ba? Pero kung mapapansin ninyo, yung kanyang mga anak parang walang mga malasakit, no? Siguro dahil magulo yung pamilya nila, di ba? Si Duterte, aminado naman siya, babaero, kung ano-ano mga pinagagawa sa buhay, di ba? Bastos magsalita. So makikita mo yung ugali nila. Medyo may kabastusan. Kaya hindi mo napansin yung mga anak, especially si Pulong at si Baste, parehas bastos. Even Sara, medyo naglaylo-laylo lang, pero lahat sila. Kasi yun yung ugaling kinagisan nila. Ang nakakalungkot, parang wala silang malasakit sa tatay nila. Pinababayaan na lang nila yung tatay nila na gamitin ng mga kung sino-sino mga politiko, despite napakatanda na. Bakit kaya? No? Wala ba silang pagmamahal sa tatay nila? Kasi kayo mga kababayan ko, kung kayo ang tatanungin, kung halimbawa tatay nyo si Digong, anong gagawin nyo sa kanya? Anong sasabihin nyo sa kanya? Para sa akin, kung ako personal, kung tatay ko siya, sabihin ko, papagpapahingayin ko na siya. Pa-enjoy na lang niya yung natitira niyang buhay dahil talagang matanda na siya. Di ba? Ipasyal mo siya kung saan, gawin mo kung ano yung makakapagpaligaya sa kanya. Pero anong ginagawa ng mga anak ni Duterte? Wala lang. No? Pinapabayaan lang siyang gamitin nila nitong mga politikong to. Sila Glenn Chong, Harry Roque, Sal Panelo, kung sino-sino pa. Pinapabayaan lang siya. So, kawawa talaga. Kawawa tong si Digong. Baste, Pulong, Sara, kung makarating sana ito sa inyo, sana kung ako sa inyo, ang gagawin ko na lang, ipasyal nyo na lang si Digong sa iba't ibang bansa para hindi na siya naiinggit kay BBM. No? Ipasyal ninyo. Kaya lang, iwasan nyo lang yung mga sa European area, European countries na
member ng ICC. Baka biglang takipin siya doon. So, ipasyal nyo na lang, guys. No? Sara Baste, Pulong, ipasyal nyo na lang yung tatay nyo. Para at least maghilom-hilom yung inggit nito kay BBM. At maawa kayo. Maawa kayo. Sa mga DDS dyan na tulog, maawa din kayo sa poon ninyo. Hindi na nga halos makatayo, talagang kailangan akayin sa paglalakad. Kung hindi titira ng fentanyl, nako po. Anyway, yun lang. Magandang umaga sa lahat. BBM tayo, mga kababayan ko. God bless. Okay, so tanong mga kababayan. Question, okay lang ba sa atin na sila po dito ang mamumuno po sa bansa natin mga kababayan? Kapag sila, ano kayang kinahatnan po ng ating bansa mga kababayan? Nakawa tayo eh. So dapat tayo po maging makabayan. Talagang dapat tayo maging matalino sa pagpili po ng ating ibuboto next time makabayan. Okay? So of course makabayan ko, dito na po tungkol sa rally po doon sa Davao del Norte kasi nga ang kanilang pakay doon kung bakit sila nag-ingay makabayan kasi nga sinakyan nila doon, 'di ba? In-insert nila yung nangyari po doon sa isang gobernador ni Gobernador Jubahe makabayan na kung saan sabi daw nila na wala daw ditong due process, bigla na daw itong tinanggal sa pwesto makabayan, pinalayas daw. Tinanggal ka agad na yan po isang preventive suspension lang po kasi nga itong si Jubahe, di ba alam mo natin, meron siyang kaso makabayan. Meron siyang kaso. So siyempre ang kanyang kaso is under investigation yan para po hindi dito ma-influensyahan ang kanyang kaso makabayan. Pinatawan mo na dito na preventive suspension na 60 days. So doon sila nag-ingay makabayan. Hindi daw maganda ang ginawa ng palasyo or ni E.S. Bersamin. Kasi nga 'di ba si E.S. Bersamin po naglabas po ng statement makabayan na pinatawan dito ng preventive suspension. Pero bakit sila naepektuhan kaagad? Bakit sila naepektuhan kaagad na samantala yun lang po ay preventive suspension? Na kung saan makabayan? Sa panahon po ni Digong, marami sa ditong suspended makabayan. Naalala ba natin yun nung marami po dito siyang suspended po ng mga barangay? Yung barangay captains, 89 nga lahat yung makabayan, di ba? 89 lahat po ng mga barangay captains ang nakaroon dito ng preventive suspension sa panahon po ni Digong. At meron pong isa, yung nakalimutan ng apelyido nun Cossy yata yun, si Cossy, na suspended po makabayan. Pero ngayon sa panahon po ni Jubahe, nag-ingay sila, nasaktan sila, umiyak sila makabayan. Bakit daw binigyan dito kagad ng suspension na wala daw pasabi makabayan? Diba tingnan nyo dito, napaka-unfair talaga eh. Napaka-unfair talaga dito, nasisisihin ka agad dito at atakihin nila ka agad dito or aatakihin nila ka agad yung ang palasyo o yung Malacanang makabayan. Isamantalang gawain ho yan ni Digong. Siyempre, nag-backfire makabayan, nangyari po ito sa kanila. At hindi lang matanggap. So dito po, ipapakita ko rin po sa inyo. Kasi nga itong pinklawan po, si Boy Audacity yata sa makabayan na kung saan sikat ho ito na pinklawan na vlogger. Pero siyempre hindi niya nagustuhan dito ang ginagawa po ni Digong kaya sila'y bumaliktad at sumuporta na dito kay PB Makabayan. For more details, let's watch this. Alam niyo yung pakiramdam na parang binenta yung bahay mo na wala kang kaalam-alam. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement, the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Noon pa man, questionable na ang pagiging close ni Duterte sa China, maging ang kanyang paninindigan sa West Philippine Sea. Wala na tayo. Yun ang history, tapos nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Bilang isang Pilipino, sobrang nakakasama ng loob ang ginawa agreement ni Duterte sa China. Agreement na hindi pinaalam sa mga Pilipino. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Kung ang resulta ng desisyon ng isang pinuno ay makakapekto sa pangkalahatan, dapat ang unang-unang makakaalam ay mga Pilipino.
Lalo na kung may mga Pinoy na sinasakripisyo ang kanilang buhay para lang ipaglaban ang karapatan ng bansa. Sa isang demokrasyang bansa, dapat ang unang mangibabaw ay yung mga karapatan at boses ng mga Pilipino, hindi yung isang pinuno lang. Okay, so sa mga DBS na nandito po sa ating channel, yan po ay isang major na rason kung bakit po sumuporta ngayon ang mga Pinklawan sa Marcos administration or kay PBBM. Yan po ang rason kasi sila po ay nagalit makabayan. Diba? Talaga kayang-kaya talaga ni Digong na ibigay ng makabayan kasi tubig lang daw eh. Anyway, para in return, ang cash sunduan at iba pang agreement, gusto niya ipagawa dito or gusto nilang gagawin na dito na province of China ang Mindanao makabayan. Okay lang sa kanya kasi tubig lang daw eh. Yan po ang ating ebidensya makabayan. So before tayo na mag-jump po sa ating next na topic, well, shoutout natin, hi to Antonio Payos, nandiyan po si Perla Tan, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela, nandiyan po si Brian Baltasar, Elsie Adaman, hi to Esmar Cadorna, Flaviana Abela, hi to Jolly Pintor, nandiyan po si Rose Gibara, Tarhata Pagaryungan, nandiyan po si Phil Jimenez, hi to Art Espihon, hi to Rodeline Tan, nandiyan po si May Cleofi Lagmay, hi to Tinkerbell, biyahe ni AJTV from South Korea, nandiyan po si Her CC, hi to Jemson, Regen, Jeriel, and Jimboy of Cute Cebu City, greetings from Rodolfo Randara Rabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po kasama natin si Merjane Tan, Axel Roses, user from Lipa, nandiyan po si Donalisa Baryon Cortez, hi daw nandiyan po siya sa Australia, tsaka hi daw sa anak niya na si Rainer Baryon Cortez from Conrado Baryon. Okay, so makaaban ko, ipapakita ko sa inyo na kung saan yung balita po dito tungkol po kay Pantaleon Alvarez. Diba, alam ho natin, ang ginawa dito ni Pantaleon makabayan, inciting of sedation ang kanyang ginagawa dito. Kasi nga, in-encourage na dito na, na mag-withdraw na ng support itong AFP, PNP, doon po sa kay PBBM Makabayan. So of course, yan po ang mga mababatas natin na nawagan sila na paimbestigahan po itong si Alvarez Makabayan. Nagsalita rin po itong Philippine Navy kasi nga napag-alaman natin Makabayan, si Alvarez pala, siya po ay isang naval reservist. So ayon po dito sa balita ng Inquirer, breaking, the Philippine Navy orders the 9th Marine Brigade to ask Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez to explain his call for the AFP's withdrawal of support for President Ferdinand Marcos Jr. Alvarez, a naval reservist, is under the rank of Colonel Makabayan. So, isa na po dito sa naglabas po ng balita kasi nga nagsalita na po itong si Secretary ng DOJ Makabayan, ito pong si Boying, sabi niya, I have ordered an investigation on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. So, pinaimbestigahan na po ni Boying Makabayan. And also, nagsalita rin po si DND Secretary Gibo Chodoro Jr. Makabayan. Meron siyang press statement kahapon. Sabi po ni Gibo, the AFP is standing steadfast in upholding the Constitution under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand Marcos Jr. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile, particularly when this agenda dovetails with a foreign interest contrary to our own national interest. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. So nung after po nagsalita po si DND Secretary Gibo Makabayan, doon po naglabas ng statement ito pong si Secretary ng DOJ si Boying Rimulya Makabayan. So inimbestigahan na po ito pong si Alvarez. Sana kakasuhan na talaga Makabayan. Dapat kasuhan na talaga eh. Klarong-klaro po na sedisyon ang kanyang ginagawa. So ngayon, ito pong si Alvarez Makabayan kasi nga parang natakot na yata dito. Abay naglabas po ng statement Makabayan, nagmakaawa, nagpalusot, sabi niya dito, pasensya na, nadala rin ng bugso ng damdamin. Mahal ko ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao. At paano ako tatahimik, tingnan nyo nangyari. Kinakaladkad tayo ng Malacanang papunta sa digmaan. Kinakaladkad daw tayo ng Malacanang patungo sa digmaan Makabayan.
Iba kasi ang kanilang persisment dito, ang kanilang pananaw, which is hindi po. Talagang ipinaglalaban lang po ng Malacanang, ng bansang Pilipinas, ng Marcos admin, ang ating karapatan dyan po sa West Philippine Sea. At ayaw na ayaw po ni PBBM na magpapaapak lang po dito sa taga-China mga kabayan. Kasi nga alam po ni PBBM at alam rin po natin na atin po ang teritoryo na yan na pilit pong inaagaw ng taga-China mga kabayan. Sabi dito, kahit na ang China ay maunahan na ang Amerika pagdating sa ekonomiya, teknolohiya at lakas militar, hindi iyan katanggap-tanggap. May nuclear weapons sila. Kaya nila magpapaputok at hindi tayo makakapalag. Maraming Pilipino ang mamatay, ubos tayo. Wala pong magigera at hindi po magigera pantalyon. At hindi po kaya at ayaw rin pong magagera ng taga-China mga kabayan, ayaw lang magapaggera. Bakit? Marami itong mapapahamak, magkaproblema dito ang kanilang ekonomiya. Lalo na ngayon mga kabayan, bagsak po ang ekonomiya ng China at yan po ibinalita po ng taga-China mga kabayan, bagsak po ang ekonomiya. Kaya hindi po nila kaya dito makipag-away, hindi na kaya dito na magkapaggera sa Pilipinas, lalong-lalo na marami itong alay mga kabayan. So kasi nga itong statement po niya ni Pantalyon, gusto na kasi nila dito na magalit po ang taong bayan kay BBM o sa Marcos administration. So buti nga siya po ito'y kakasuhan. Sana mga kabayan, dapat kakasuhan talaga eh. At para po maintindihan pa na natin, let's watch this. Pinaimbestigahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naging pahayag ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Pero ang mambabatas nanindigan sa kapayapaang nais niya. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Nanindigan si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Ito ay kasunod ng kanyang naging panawagan sa Armed Forces of the Philippines na bawiin na ang suporta sa punong ehekutibo. Hindi kasi gusto ni Alvarez ang kasalukuyang foreign policy ng administrasyon lalo na pagdating sa issue sa China at sa West Philippine Sea. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, pinasisiyasat na niya ang mga sinabi ng kongresista kung maituturing na ba itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Sa ilalim ng Revised Penal Code, sedisyon ang tawag sa magulong pagkilos laban sa gobyerno o pribadong grupo o individual para mapigilan ang pagpapatupad ng isang batas o kautusan o di kaya'y makapagpahayag ng galit o paghihiganti. Inciting to sedition naman ang tawag kung hindi ka kasali sa pagkilos pero ikaw naman ang nag-udyok nito. Habang rebellion naman ang tawag kung armado na ang mga sangkot na kumakalaban sa gobyerno. Okay naman ako imbestigahan kasi alam naman natin yung elements ng crime, ng sedition at saka ng rebellion. Naniniwala po kayo, sir, na wala po kayong nilabag na batas? Oo. Binasa ko naman yan. Kahit sa Kamara, umalma rin sa sinabi ni Alvarez ang ilan niyang kasamahan. Ang iba, nais na rin itong paimbestigahan sa House Ethics Committee. That is really rebellion. That is really seditious that they will withdraw support to our incumbent president, who has the mandate of the people to govern our country as president. Because when you ask for a withdrawal of support, then there will be a conflict. Because those who will heed his advice and withdraw support, the others who are supporting the president will have to come in also and enforce the law. Former Speaker Alvarez is a friend of mine, pero to actually ask the Philippine Army or the AFP to withdraw support to the president is not a good call. No, I will not submit to that. We as a citizen and the AFP as an agency under Philippine government will have to support its president fully. Naiintindihan naman ni Alvarez ang sentimiento ng mga kapwa niya mambabatas, pero pinaninindigan pa rin niya ang mga binitawan niyang salita. Siyempre, option naman ng House Representatives yan kasi mayroon tayong yung House Ethics Committee. Hindi sasagutin na lang natin pag mayroong nag-aay ng reklamo. Kung mayroon mang nasaktan, di pasensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Sa kabila ng issue, una nang tiniyak ng AFP at PNP na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa paglilingkod sa taong bayan. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command.
And the president is our commander-in-chief. No? Whoever the president is, it's very clear that we will follow that chain of command. Dapat lang talaga kakasuhan mga kabayan at talagang matutuwa dito yung mga pro-Marcos, pro-admin, mga pinklawan, dilawan kapag makita na ho natin makakasuhan po itong si Alvarez mga kabayan. So before po mag-jump tayo sa ating next topic, isa muna natin. Hi to Miguel Campo na nandyan sa Tacoranga, Palo, Leyte. Hi to Florentino de los Reyes. Diyan po si Ashin, Margarita Alunar from Singapore, and hi to Evelyn Garcia. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung vlog po ni Atty. Claire Castro kasi nga talagang sinabo niya dito, nilampasan niya dito si Digong pati po itong si Hitad mga kabayan. For more details, let's watch this. So ang tanong natin, kung hindi ito just try to analyze mga kayubiya. Okay. Kung hindi ito dumaan sa control system nila at hindi ito na-record dahil malamang hindi natuloy, saan galing yung papel na blanco ang control number? Yun. Is it fabricated? Okay. Number 1. O saan to nakuha? Kasi hindi siya lumalabas sa PIDEA. Yun lang, Attorney Claire. Ngayon, ang sabi, nadinig ko sa isang show, sa isang program, na tinanong nila bakit walang control number, malamang hindi natuloy. Kung meron man balak na mag-surveillance, hindi natuloy. So, kung hindi man ito natuloy, wala dapat record dyan kasi di siya natuloy. Ibig sabihin, bogus. Diba? Fake siya. Hindi lihitin mo. Okay. Bakit nilalabas? Pilit nilalabas. Okay. Kasi ang una, mga kayubi ito ha, just try to analyze ano ang pinagsimulan. Ang una dito is video. Wala nalabas. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Wala yung video na yan. Kasi kung meron yan, nalabas na. Which is true. Bago pa ito magpasko, di ba? Pinipilit na itong issue na to para kuhanin siguro yung damdamin ng Pilipino na, we hate drugs eh. Kaya dapat, we should hate the president kasi ganun. nagpupulburon siya eh. And we have this video, saka namin ilalabas, ganyan. So, walang nalabas. Okay. So, hindi kinagat. Pero may nilabas na pulburon. Ayun. Meron. Sino? Si VP Sara. May nilabas siyang pulburon. Hindi lang si VP Sara. Naglabas ng video na binibigyan niya yung pulburon talaga sa bata. Diba? Nakita mo yon? Okay? Meron pa pala isang picture na pinakita. Kumakain naman ng pulburon. Si dating Pangulong Duterte. So yun lang yung nalabas nila. So medyo medyo para bang para kung isipin mo attorney, kuryente dati. Na kuryente, di ba? Okay. Ngayon, wala rin issue. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte, wala. Pero after niyang magsabi doon, nagpulburon siya. So ano na naman ang ini-imply doon? Prayer rally, di ba? Iniinat kasi yung issue ng ICC. Diba? Prayer rally, and at the same time, issue na ba? Yung unang-unang prayer rally, mga kayubi, issue na rin ang PI. Yung People's Initiative. People's Initiative. Diba? Una nun, attorney. Sa unang prayer rally nila, sa Davao din, binanggitan naman niya yung droga. Diba? Binansagay niya na may bang ngag na Pangulo. Diba? So, pero wala pa rin ebidensya. Siyempre, as a lawyer, tingnan natin saan tayo patungo. Diba? Okay. Sumunod, nagsalita na naman si Pangulong Duterte. Wala ako sinasabing ganyan na hindi kang presidente. Ayoko mapatay. May ganun siya eh. Nagsalita, opo. Presscon. Basta presscon. Yes, na-news natin yan. Sumunod ulit, ito lang. Another presscon. Ito lang. April 6. Itong nakaraan. Banggit na naman tungkol sa droga. Bakit? Meron silang naging issue tungkol doon sa pag-suspend ng isang governor ng Davao del Norte na mukhang protege ni Congressman Pantaleon Alvarez na sinuspend ng Malacanang. Yes. So, syempre, para bang, ba't nyo suspend to? Bata ko to. Parang ganun yung dating eh. Oo, attorney. Okay? Pero, di ba mga kayubi, pag ganun na nangyari na, bakit nyo suspend to? Wag kang, parang, ngayon, si governor, hindi umalis sa posisyon. Kahit suspended siya for 60 days. Oo, attorney. Tanda natin mga kayubi isa-segue ko lang ng konti to. Pag ikaw ay
government official, syempre meron kang mas ahead sa'yo eh. Diba? Meron may superior ka eh. Diba? Yung superior mo, partner, kung anong iutos niyan, na legal, base sa papel, partner, there's always a presumption of regularity. Okay? Sundin mo. Oo, tama. Kahit sabihin mo na alam mo na mali, kung mali at abusado yung superior mo, yun nasampahan mo ng kaso. Diba? O kaya iapila mo. Pero kung ikaw ay inuutusan na umalis ka muna for 60 days kasi kami ay gagawa ng investigasyon. Kaya nga may preventive suspension para kung ano man yung iimbestigahan ng superior mo. Ay, nakaano ka? Wala ka dun kasi suspendido ka. Para hindi ka magkaroon ng influence doon sa mga iimbestigahan. Mabigyan ng Or hindi mo mahalongkat yung mga dokumentong pwede mo itago. Magawa nila yung gusto. Bakit ba hindi na lang marunong mo na sumunod? Okay. Kung mali at tatanggalin ka nang wala talagang legal na proseso, yun ang questionin mo. Oo, yun ang dapat mong ilapit at tanungin. Yes. So, porkit ba tinanggal or sinuspend ang isang protege mo, ilalakad mo na sa tao. I mean, isisiwalat mo ngayon sa tao na para help us kasi ang gobyerno, magulo to, walang due process dito. When in fact, sa records, ito naman nabasa ko to, meron siyang chance sumagot. So, may due process. Yun naman pala eh. May due process. Attorney Claire. So, ang hirap lang kasi dito, mga kayubi. Nauunahan ng... Dinadaan sa tapang. Oo, salita no? Nadaan sa ganitong rally. Tapos, iba na ngayon ang magiging issue. Oo. Pagpulburon, tapos yung term extension. Eh, syempre, pag may term extension partner, tututulan natin itong mga kayubi. Hindi naman pwede. Kaya lang sa atin ngayon, ebidensya muna tayo. Oo. Ebidensya muna tayo. Ngayon. So, balik tayo doon sa sa sabing pagpupulveron. Okay? Hindi, siyempre madaming tumutol. Isa ako sa tumutol doon sa pre-operational report na walang control number. Correct. May nalabas na namang iba, partner. Actually, hindi ko naman ito papatulan. Kaya lang kasi, ang nagsasabi ngayon dito, si Atty. Harry Roque. Oo nga. Diba? Para bang, nilabas ni A. Teka lang, nilabas ni A. Gano'n ba ka-credible si A? Yun. Para maglabas ng dokumento at makuha niya. Diba? Ikaw ba, sa akin lang, Atty. Harry Roque, yung sinasabi nyo ngayon na agent na nakapag-interview daw dun sa informant. Informant. Confidential informant. Nagpapatotoo. Noong 2012 ay dapat magkakaroon ng surveillance or raid. Okay. Diba? Teka lang. Wala nga control number eh. Tapos yung papel na pinapakita nyo, mga kaibigan, hindi ko alam kung nakita nyo to eh. Yung pinapakitang dokumento, partner, nakatago yung pangalan. So, di ko alam kung may pangalan talaga o wala. Oo, attorney. Kung malakas ang loob nyo, since gusto naman yung ipin down ang Pangulo. Dapat. Ilabas nyo na yan. Oo. May pa-suspense pa kayo eh. Diba? Porkit hindi na nakita, nabisto yung control number, at malamang sinasabing hindi natuloy, another papel. Oo. Diba? Paano pa makikita at mapapatunayan yung credibility nyo kung lahat ng mga sinasabi nyo at pinapalabas nyo ay walang... hindi ka panipaniwala. Oo. At saka diba? Yung ebidensya, Attorney Claire. Ebidensya. Ngayon, ang tanong natin, ito, walang control number, hindi tatayo yan sa korte. Hindi siya natuloy. Correct. So, kung hindi siya natuloy, diba, doon pa lang sa pre-operational report, wala ng control number. So, paano pa ngayon yung agent ang nagsasabi na mag-surveillance sila or magre-read sila, magiging kapani-paniwala. At hindi nga ito na interview ni Atty. Harry Roque. Correct. Para sabihin na, parang, may pa-innocenting dating pa si Atty. Harry Roque. Pero as a lawyer naman, Atty. Harry Roque, I know na mas analytical ka eh. Hindi naman ganyan lang eh. So, ang purpose lang ba nito, para i-push nyo na i-push itong mga dokumentong to, para siraan yung Pangulo. Diba? Ang sa atin lang, partner, kung totoo yan, labas nyo na. Oo, ebidensya. Kasi, that document is 2012.
Okay, that was 2012. Partner. 2012, 2023 na ngayon. 2024. 2024 na ngayon. Oo. Kung man, gumamit nun. Sige, connect natin. Oo. Kung gumamit man nun, ano ngayon? Di naman siya presidente nun eh. Kaya nyo bang i-connect at ma-prove na yung dokumento na yan, kahit sa akin ay fake. Kung totoong nag-i-exist yan. Anong connect ang 2012 sa 2024 ngayon na presidente siya? Prove to us na up to now, gumagamit siya. Ang tagal, Attorney Clara, that's 2012, 2024 na. Kung ako magkukross ng dokumento na yan at tatayo kayong witnesses yan, wala kayo. Okay, Attorney. Yes. Wala kayo. Diba? Hindi nyo mapapatunayan. Diba? Kaya nga, diba, kung wala ka sa system, paano pa kayo nagkaroon ng mga report? Nung di nga natuloy. Diba? Sabi ko nga, ito pa, partner. Ito pa. Sabi, magsusurveillance sila. Rockwell. That's Rockwell condo. Paano kayong makakapasok sa loob? Para malaman nyo may gumagamit. Kayo ba ay magpe-pretend na friends nitong mga iso-surveillance nyo sa Rockwell? Ang informant ba ng pulis, ng PIDEA? Si Ren? Siya di may Rockwell yun eh. Si Ren para mag-i-informant nyo? At yung informant na yon, kadalasan mga kayubigan to pag tinatanong ko yung mga pulis kasi. Yes, Attorney. Yung informant nyo, bakit nyo yan nag-informant? Yan, kaya kilala ng mga nagbebenta di umano ng mga illegal drugs. Dahil bumibili sila talaga. Suki. So, ibig sabihin, kilala na yan. Kilala na yan, di ba? Kung totoong informant. Ngayon, yung informant ba na sinasabi ng ahente, si Ren? Kasi yung sosi nung sinasabi yung artista at saka yung alias Bongbong? Dahil wala naman makakapasok dun. Alam naman kakatok, pwede po ba makisigarilyo? Pwede bang ganon? So kung sino may informant na yan, dapat alam na nila nung artista yan kung sino yan. Diba? Kasi close sila. Dahil nakapasok sa loob eh. Alam nga naman yung hindi nakakapasok sa loob, alam niya may gumagamit sa loob. Imposible, diba? So dun pa lang, anong klase yung informant nyo? Ngayon, informant kayo. Ano na? Ano nangyari? Wala kayong control number? Yung papel nyo na hindi namin alam kung sino ang agent? Di nyo ilabas. Kung matapang yan, nagsabi sa inyo, labas! Pakita nyo sa amin. Interview. I-cross ko pa yan. Walang problema. At pag napatunayan natin, di ba, syempre, -1 yun. Pero sa akin pa rin, ano nga koneksyon sa 2024? Yun lang naman eh. Ang purpose nyo lang talaga. Tapos sasabihin nyo ngayon na nagsasagawa ang Pangulo, parang wala sa tamang pag-iisip. Dahil sabihin ni Atty. Harry Roque ito eh, na gumawa ba siya nito? Dahil yung yung ginagawa daw ni PBBM patungkol sa West Philippine Sea. Baka kasi nagkakaroon ng desisyon yan. Nang masabi natin nang wala sa tamang pag-iisip. So kinoconnect nila yung 2012 na alleged raid na hindi nangyari at wala sa record sa pag-iisip ngayon ni PBBM sa pagdi-decide. Ang labo, di ba? Di ko makonect. Di ba? Hindi nyo nga magpatunayan noong 2012, di nyo na nga papatunayan na ganun siya. What more ngayon? Tapos yung pag-iisip pa daw niya ng Pangulo, siya pa yung hindi nag-iisip. Diba? Ano ba talaga, yung pair natin, sino ba yung hindi nag-iisip? Yung nag-secret deal na walang pirmahan? Basta status quo o walang pirmahan? O yung ngayon na may ginawang executive order at alam ng lahat ng tao? Sino ba nag-iisip talaga?
Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyways, yan po ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng isa pang magandang araw. Panginoon, bago namin simulan ang araw na ito, ipagtatapat namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan laban sa iyo. Patawarin mo po kami at linisin mo kami. Panginoon, mula ngayong araw, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Idinadalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.